Ang batang ito ay nagpakita na ng talento mula pa noong bata pa siya. Sa panlilinlang kaysa sa iba sa paaralan, marami siyang ginamit na mga kalokohan upang patuloy na manalo ng maraming bagay mula sa kanyang mga kaibigan. Bilang isang bagay na tiyak, pagkatapos magtapos, pinili ni Dehil ang mapanlinlang na pagsusugal bilang propesyon na susundan niya habang buhay. At sa pastahan na ito, ang pagdating ng isang babae ay agad na nagdulot kay Dehil na mawalan ng ulirat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Dehil ng kasing gandang babae mula nang siya ay lumaki. Nasaan ang iyong mga paa? Bakit ka ganyan kaunti ang suot? Ano ba ang tinitingin-tingin ninyo? Hindi ba kayo makahanap ng trabaho? Halika na sa loob. Sa isang tingin lang, wala nang maisip na tumaya si Dehil. Nagkunwari siyang tumatawag sa telepono habang hinahabol palabas para hanapin si Heyomi na may dalang sariwang bulaklak. Para makilala siya, malapit na akong magsimula. Ano to? Kuya, nagkakamali lang po kayo. Kahit bagbog sarado ang mukha niya, masaya na si Dehil. Kasabay nito, ninakaw ng lolo ni Dehil ang lahat ng pera sa bahay. Nagmadali siyang pumunta sa kasino at aksidenteng nakita ni Dehil na nagmamadaling umuwi. Hindi nakakagulat, nahulog ang lolo sa patibong, at mabilis na natalo ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Ang lalaking nawalan ng pag-asa ay nagsimulang sumigaw ng malakas sa kasino. Ang sigaw ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng taong namamahala, si Manager So. Sa susunod na segundo, hinayla ni Manager So ang lalaki papunta sa bodega. Sinuntok niya ito ng husto upang tuluyang itama ang masamang ugali ng lalaki. Inutusan ni Manager So ang kanyang tauhan na habaran ang lalaki. Habang inihahanda ang pagkuha ng litrato, nakatanggap ng tawag si Manager So. Pagkatapos ay humarap siya at umalis. Ang lalaki ay sinampal, at wala siyang magawa kundi sumunod habang nakatayo sa ilalim ng ilaw. Nang aalis pa lang sana ng litrato ng alalay niya, dumating na si Dehil. Matagumpay niyang nailigtas ang kanyang lolo, natalo pa naman siya ng 60 milyon. Ang ipon ng nanay mo sa loob ng 4 na taon, paano na yan? Hindi pa nakakaalis si Dehil kasama ang lolo niya, biglang bumalik si Team Leader So. At sa pagkikita nila, nag-away agad ang dalawang panig. Habang nag-aaway, aksidenteng nasaksak ni Dehil si Team Leader So. Dahil sa malaking gulo, kaunting pera lang ang naibigay ng nanay niya sa kanya. At sinabihan siyang umalis muna ng bahay para magtago pansamantala. Bago umalis sa maliit na bayan, nag-aalangan si Dehil sa bahay ni Mina. Nagpahayag siya ng malalim na pag-ibig at nangako na kapag siya ay nagtagumpay, tiyak na babalik siya ng marangal para sunduin siya at bigyan siya ng kaligayahan. Ikaw ba ay nag-aalok ng kasal? Tama. Ang cute mo talaga. Gusto mo bang halikan? Hindi. Sige, sa susunod na lang. Sa susunod na babalik ka. Sige na, Dehil. Hindi mo pa pala na isasara ang pantalon mo. Ang pagiging magalang mo talaga. Mina, nag-alok na ako ng kasal sa iyo. Kahit na medyo pambata ang pag-amin ko na ito. Ngunit malalim na nakaukit sa puso ni Mina. Ganoon na lang si Dehil na nakasakay sa maliit na motorsiklo. Sinimulan ang paglalakbay ng kanyang buhay sa pamamagitan ng komunikasyon ng pamilya. Natagpuan ni Dehil ang kanyang pinsang si JJ Airy sa lungsod. Nang makita ang mamahaling relo ni JJ Airy, labis na humanga si Dehil. Alam na tiyak na mabuti ang buhay ng kanyang pinsan, sa pagpapakilala ni JJ Airy. Sumang-ayon ng amo na bigyan siya ng trabaho. Ito ay bilang isang waiter sa kasino, ngunit hindi inaasahan. Si Dehil bilang waiter ay umasa sa kanyang pangangatawan at itsura. Naaakit ang mga mayayamang babae tuwing makita nila si Dehil. Kusang loob nilang ibinibigay ang kanilang mga chip para bigyan siya ng tip. Ang magandang babaeng nasa harapan niya ay nagpatulala kay Dehil. Kaka-rating lang niya mula sa probinsya. Paano pa siya nakakita ng kasing ganda at kasing elegante na babae? Isang tingin, isang basta-bastang kilos lang ng magandang babae ay kinuha na ang isip ni Dehil. Naiwan siyang tulala sa kinatatayuan niya ng matagal. At ang magandang babaeng ito ang magiging babae, na magiging dahilan ng pagkabigo ni Dehil. Kung hindi lang dumating si JJ Airy, mahihirapan siyang magising sa katotohanan. Nabalitaan ko na magaling ka sa baraha kaya tinawag ka ng amo sa opisina. May darating palang mahalagang suki ngayong gabi. Dahil kulang sa tao, gusto kanyang humingi ng kaunting tulong. Pagkatapos, inilabas ng amo ang bayad para sa inyong dalawa. Nang makita ni Dehil ang malaking halaga sa harap niya, agad siyang nag-isip. Kaya't nagsimula ang unang sugal ni Dehil bilang isang ganap na tao. Hindi inaasahan, habang nagdaraya si JJ Airy, aksidenteng nakita siya ng isang lalaki. Buti na lang at sa kritikal na sandali, nakapag-aksyon si Dehil para itago ang lahat.
Ang sopistikadong teknik ng pandaraya ni Dehil sa sandaling iyon, ay nagparamdam sa kanyang pinsan na nanganganib ang kanyang posisyon. Pagkatapos, sa pagtutulungan nilang dalawa, madali nilang napanalunan ang lahat ng pera. Ang pastahan na ito rin ang nagpasikat ng husto kay Dehil. Sunod-sunod ang mga taong naghahanap sa kanya para makipaglaban. Walang nakakagulat, lahat ng pera nila ay nakuha ni Dehil. Kahit ang monghe na may daan-daang milyong ari-arian ay natalo hanggang sa mawalan ng pag-asa sa lugar, at hindi nagtagal, nangyari ang kinatatakutan ni JJ Airy. Dahil ang mahusay na pagganap ni Dehil ay nagdala ng malaking kita sa amo. Kaya sa huli ay pinayagan ng amo si Dehil na pumalit sa pwesto ni JJ Airy. Habang lumilipas ang panahon, nagkaroon din ng pagbabago sa kalidad ng buhay ni Dehil. Mula sa dating maliit na kwarto, lumipat siya sa isang malaking mansyon sa magandang lugar. Maaaring sabihin na umunlad ang kanyang karera at reputasyon. Ngayong araw, nang lumabas si Dehil, nagkataon niyang nakita si Goddess President Wu. Nakita niya si President Wu na malungkot na nagrereklamo na malapit na siyang maubos ang pera. Gusto niyang matutunan kay Dehil ang mga teknik sa pandaraya, sa harap ng masidhing pakiusap ng babae. Mabait si Dehil kaya syempre hindi siya tumanggi at pumayag siyang turuan siya bilang pasasalamat kay Dehil. Inimbitahan siya ni President Wu sa bahay para mag-inuman, pero hindi inaasahan na pagkalasing nilang dalawa. Nagkamali ng tingin si Dehil kay President Wu at si Mina pala, kaya nangyari ang hindi na maipaliwanag. Ngayon, may malaking kliyente na naman ang target ng kumpanya. Sinasabing mayroon itong asset na bilyon-bilyon. Nagpatawag sila ng biglaang pulong. Huli si Dehil at nagtanong ng mausisa kung sino ang target sa pagkakataong ito. Nang marinig ni Dehil na si President Wu pala, agad siyang natigilan. Pagbubukas pa lang niya ng bibig para umatras, pinutol na siya ng boss. Dahil nararamdaman nilang gusto nilang pabagsakin si President Wu, kailangan nilang magkaroon ng isang gwapong lalaki na magpapalipat sa lahat patungo sa kasino. Ang plano nila ay sa unang yugto, magpapatalo muna sila kay President Wu. Ilang laro para matikman niya ang kaunting tamis. Kapag nabusog na itong malaking isda na si President Wu sa pain, ihahagis nila ang isang malaking lambat para hulihin at manalo sa lahat ng ari-arian niya. Habang si President Wu ay lalong lumulubog sa bitag, si Dehil ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos halos isang buwan ng pagpapatupad ng plano, kayo sa wakas ay umabot na sa huling yugto. Magpalugi pa kayo ng 400 milyon kung mabaygo tayo, malulugi tayo. Nang gabing iyon, sa kabila ng malakas na ulan, pinuntahan ni Dehil si President Wu. At hindi napigil ang ikwento sa kanya ang nangyari, at sinabihan siyang huwag nang pumunta sa kasino kinabukasan. At pagkatapos nga, sa loob ng ilang magkakasunod na araw, si President Wu ay hindi nagpakita, lahat ay labis na nag-aalala. Natatakot na baka napansin na ni President Wu ang kanilang plano. Lahat sila ay nagpakita ng pagkabahala maliban kay Dehil na kalmadong humitit ng murang sigarilyo. Dehil, anong nangyayari? Bumili ka ng pagkain para sa akin dito. Ang resulta ay, pagdating ni Dehil dala ang pagkain, ang boss ay lihim siyang hinayla papasok sa kasino, at mabilis na kinuha ang pagkain. Si Dehil, na puno ng pagtataka, ay nagtulak sa pinto at pumasok sa silid, at nagulat na nakita si President Wu na narito na pala. Si Dehil ay lubos na nagtataka kung bakit pumunta pa rin si President Wu kahit alam niyang ito ay isang patibong. 2 bilyon, hindi ba? Hindi nakita si President Wu na tumataya ng malaking halaga. Lahat ay lihim na nagagalak at nagsimulang magkatinginan para magbigay ng senadorya sa isa't isa. Naghahanda na silang tapusin ang taya sa isang laro, at sa gitna ng kanilang nagngangalit na pagtaya, ang taya ay umabot na sa kritikal na punto para sa pandaraya. Ang babae, bago pa man niya ibuklat ang baraha, ay nagpanggap na gusto niyang manigarilyo para lihim na manloko sa ilalim ng mesa. Pinalitan niya ang kanyang hole card ng isang pares ng 7. Lahat ay nag-isip na sigurado na silang mananalo. Lahat ay nakangiti ng masaya, ngunit hindi nila alam na sa sandaling ito, si President Wu ay natutunan na ang teknik ng pandaraya mula kay Dehil. Pinalitan ang baraha ng pares ng siyam. Diyos ko, pares ng siyam, parang totoo nga, pares ng siyam iyan. Ate, pares ng siyam, nanalo na ako, yumaman na ako. At sila rin dahil sa pagkapanalo ni President Wu, ay nalugi ang kumpanya at nawalan ng trabaho matapos mawalan ng trabaho si Dehil. Si JJ Airy ang kusang lumapit kay Dehil para pag-usapan na maaari silang magtulungan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay dinala ni JJ Airy si Dehil sa isang kasino. Ang may-ari ng kasino na ito ay si Jiang Dongsik,
isang kilalang tao na may impluwensya sa lugar. Hindi pa nila noon napapansin ang kasamaan ni Jang Dong-sik, at gusto pa nilang kumita mula sa kanya. Isang babae ang pumasok. Ang tadhana ay mahilig maglaro sa tao, sa pinakamabigat na sandali ni Daehyul. Nakilala niya muli ang kanyang first love na si Mina. Kilala mo ba ako? Hindi. Sa unang pagkakataon ko lang nakakita ng estranghero. Sabi ko na maganda siya. At mabilis na nagsimula ang pastahan na ito. Sa simula, napakakinis ng takbo ng pastahan. Si Daehyul, sa tulong ni JJ Airy, ay mabilis na nanalo sa pera ni Jang Dong-sik, tumpok-tumpok. Nang makita ni Jang Dong-sik na malulugi na siya, umutot siya, na nagpabaho sa buong silid. Walang magawa, napilitang tumayo si Mina para buksan ang bintana, dahil sa kanyang kasuotang halos hubad, nakuha niya ang tingin ng dalawang tao. Kakaiba, mula sa sandaling iyon, hindi na gumanda ang laro ni Daehyul. Sa ilang mga laro, naubos ang lahat ng pera niya. Sa huli, sa ilalim ng pamumuno ni Jang Dong-sik, ang dalawa ay nakautang ng malaking halaga. Nang mapagtanto nilang sila ay naloko, dali-dali silang tumawag ng bodyguard. Ngunit hindi inaasahan, ang kanilang bodyguard ay nauna ng inasikaso ng mga tauhan ni Jang Dong-sik. Ilang minuto bago iyon, sa ilalim ng pagbabanta ni Jang Dong-sik, ang dalawa ay napilitang pumirma sa mga promissory note, ngunit hindi naman balak ni Jang Dong-sik na patawarin si Daehyul. Ang pumatay sa iyo sa eskinita ay nagdala sa iyo sa isang lumang operating room. Nang magising si Daehyul, naramdaman niyang napakahina ng kanyang katawan. Nalaman niyang kinuha ng masasamang tao ang isa niyang bato. Sa loob lamang ng ilang araw, si Daehyul ay bumagsak mula sa langit patungo sa bangin. Sa sandaling ito, naramdaman ni Daehyul na isa siyang ganap na talunan. Nang makita niya si Jang Dong-sik na mayabang sa harap niya, ang kalooban ni Daehyul ay napuno ng kawalan ng pag-asa at pagkadismaya. Hindi kita mapapatawad. Sa sandaling si Daehyul ay naghihirap, biglang dumating si Mina. Hindi lamang siya nagbigay sa iyo ng isang bag ng pera, kundi sinabi rin sa iyo ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang pastahan na iyon ay isang patibong na inihanda ni na JJ Airy at Jang Dong-sik para ipahamak si Daehyul. Noong mga oras na iyon, sinamantala ni JJ Airy ang pagkawala ng pokus ni Daehyul, at lihim na pinalitan ang baraha para kay Jang Dong-sik, na humantong sa mga sumunod na pangyayari, kung saan patuloy na natalo si Daehyul hanggang sa makautang siya ng malaking halaga. Dahil dito, kinuha ang isa niyang bato, at ang dahilan nito ay dahil lang sa pag-agaw ni Daehyul sa kumpanya ng ningning ni JJ Airy. Matapos marinig ang katotohanan, hindi agad matanggap ni Daehyul. Hindi papayagan ni Jang Dong-sik si Daehyul, kaya't napilitan siyang tanggapin ang perang ibinigay ni Mina at sinimulan ang pagtakas. Sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip ni Daehyul, ang paghihiganti para sa sarili niya. Dahil sa sugat sa kamay, natalo si Daehyul sa isang sag-alan, nang mahuli siyang nandaraya. Kahit sa pagsusugal, dapat may hangganan. Palagi mo nalang gustong manloko. Anong sinasabi mo? Anong gagawin mo? Sinasadya mo bang bigyan ako ng pares ng 9, pares ng 6 o pares ng 8 ang hawak niya? Tama ba? Pares na 8, ang batang walang imahinasyon na ito. Gusto mo ng pares na 10 para makuha lahat? Tama ba? Nang mapansin ang panganib, gusto nang tumakas ni Daehyul, ngunit nahawakan siya ng mahigpit ng dalawang tao. Ngayon, kung ang whole card ni Daehyul ay pares na 10, sigurado na siyang bagsak, ngunit hindi inaasahan na nang ibinaligtad ng lalaki ang whole card ni Daehyul. Isa palang maliit na pares, walang kwenta. Dahil dito, biglang napagtanto ni Daehyul na ang lalaking nasa harapan niya, si Kokwang Rayul ay tiyak na isang master ng pandaraya. Kahit na nagdududa rin ang dalawa na si Kokwang Rayul ay nandaraya, ngunit walang nakitang ebidensya na si Kokwang Rayul ay isang master. Si Daehyul ay parang nakakita ng taong magliligtas sa kanyang buhay at kumapit. Gusto siyang gawing guro upang turuan siya ng mga pandaraya, dahil alam ni Daehyul na ito na lang ang kanyang tanging pagkakataon. Tanging kapag lumakas ako ay magagawa kong magbayad ang mga taong nanakit sa akin. Napilitan si Kokwang Rayul na turuan si Daehyul ng isang trick. Paraan para matukoy ang baraha sa pamamagitan ng pupil ng mata. Ang pupil ng mata ay hindi nagsisinungaling. Kapag nakakita ng kaakit-akit ay mabilis na lalaki. Ang tandang ito, kapag nakakakita ng hindi niya gusto, agad na uurong. Naiintindihan mo ba? Hindi ko inaasahan na sa sugal, anumang maliit na pagbabago sa ekspresyon ng tao, ay maaaring maging paraan nila para manloko. At si Daehyul, ang taong may talento sa pagsusugal, ay mabilis na natutunan ang kasanayang ito. Pagkatapos, ginamit niya ang teknik na itinuro ni Kokwang Rayul sa kanya sa malalaking sag-alan.
at nanalo ng maraming pera. Ngayon, nagtanong si Dehil kay Kokwang Rayul ng isang katanungan. Kung hubad ka, paano mo itatago ang isang baraha? Kakainin mo, syempre. Pero paano mo kakainin ang baraha kung matigas iyon? Walang bagay na hindi kayang kainin ng kamay na mandaraya. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang sasakyan ni JJ Airy. Nang makita ang kaaway na nagpahirap sa kanya, hindi na nakatiis si Dehil at kinuha ang tungkod para turuan ang kanyang pinsan. Ngunit nang malaman niyang ibinenta rin ni Jang Dong-sik si JJ Airy, lamambat ang puso ni Dehil at mula kay JJ Airy, nakarinig pa siya ng masamang balita. Noong panahong iyon, iniligtas ni Mina ang buhay ni Dehil sa pamamagitan ng pagpapabenta kay Jang Dong-sik sa ibang kasino. Nang malaman niyang napahamak si Mina dahil sa kanya, napuno ng pagsisisi at pagpuna sa sarili si Dehil. Kaya naman, hindi niya inalintana ang panganib at determinado siyang pumunta sa kasino na iyon. Hindi inaasahang ang may-ari ng sag-ala na ito ay ang mismong head ng So, na aking nasaksak, talagang nakakainis. Head ng So, saksakin mo si Mina, nasaan siya? Ibenta mo sa akin si Mina, kung iba ang may-ari, baka pumayag talaga sa hiling ni Dehil. Ngunit sayang, ang kausap ay ang kalaban, ang head ng So. Siyempre hindi siya basta-basta papayag. Dinala niya si Dehil kay Mina pagkatapos ay ipinatong ang kamay ng dalawa sa mesa ng sag-alan. Tama, gusto niyang maglaro sila ng isang laro, ang mananalo ay kailangang putulin ang kamay ng kalaban. Malinaw na gusto lang ng team leader na paglaruan si Dehil, at pagtawanan siya, sa pamamagitan ng pagmasid sa mga mata ni Mina. Matagumpay na natukoy ni Dehil ang kanyang mga baraha, at tama nga, natalo si Mina kay Dehil. Nang makita niya ang matinding kagustuhan ni Dehil na manalo, masakit para kay Mina na iabot ang kanyang kamay, ngunit pinutol ni Dehil ang sarili niyang kamay. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't ikaw ang nagsabing ang mananalo ang paputol ng kamay? Ang mananalo ang magdedesisyon kung sino ang paputol ng kamay. Nakakainis, talagang nakakainis. Sa prosesong ito, muling nag-alab ang pagmamahal ni Dehil kay Mina. Wala kang pakialam kung nagbago si Mina o hindi. Ang alam mo lang ay hindi mo na siya pwedeng hayaang makaranas pa ng anumang sakit pa. Ang ginawa ni Dehil kay Mina ay labis na nagpabigat sa kanyang kalooban. Mabilis niyang pinunit ang kanyang damit para gamutin si Dehil. Bigyan mo ako ng sigarilyo. Mga walang hiya kayo, hindi ba ninyo alam na bawal manigarilyo sa loob ng bahay? Manager So, hindi ko akalain na hindi ko lang napahiya si Dehil. Sa halip ay ako pa ang napahiya, ngunit nakaramdam ng kahihiyan si Manager So. Paanong madali ko silang mapapatawad? Nagsimula siyang maghanap ng iba't ibang dahilan para hindi payagan ang dalawa na umalis. Sa kritikal na sandali, pumasok si Kokwang Rayul dala ang pera, at naghulog pa ng ilang daang milyon kay Manager So bago sila napilitang iligtas ang dalawa. Habang kumakain sila, ikinwento ni Mina kay Dehil ang kanyang sitwasyon. Nangyari pala na hindi nagtagal pagkaalis ni Dehil ay may nangyari sa panig ni Mina. Isang araw, nagpunta si Mina sa kasino para hanapin ang kanyang kuya at aksidenteng nakita siya ni Jang Dong-sik. At dahil sa tingin na iyon, napansin siya ni Jang Dong-sik, kaya lihim niyang siniraan ang kuya niya. Kaya nagkaroon ito ng malaking utang para matulungan siyang bayaran ang utang ng kuya niya. Si Mina ay nahulog sa bitag ni Jang Dong-sik para samantalahin niya ang kahinaan niya para saktan siya. Ikaw ay napakarumi. Humanap ka ng mabuting babae. Anong mabuting babae ang makakapantay sa pagliligtas ng buhay mo? Mula sa sandaling ito, kayong dalawa ay opisyal nang nagkabalikan. At si Jang Dong-sik, matapos niyang malaman na ibinenta ni Manager So si Mina, labis siyang nagalit at agad nagpadala ng tauhan para bawiin ang magandang si Mina. Nang mapansin ang panganib, nagtangkang pigilan ni Dehil ngunit nalaman niyang hindi niya talaga kayang lumaban. At mabilis siyang natalo ng kalaban at bumagsak sa lupa. Upang protektahan si Mina, nagmadaling pumunta si Kokwang Rayul sa teritoryo ng iba. Ngunit hindi inaasahan, isang napakalakas na tauhan nito, ay nag-iisang hinabol siya rito. Hindi ka pwedeng pumasok. Nang makita ng iba niyang kasamahan na sinasaktan ang kanilang kasamahan, syempre hindi sila pumayag. Kaya sumugod sila, handang bigyan ng leksyon ang lalaki. Ngunit hindi inaasahan, lahat sila ay pinatumba nito sa lupa. Upang iligtas si Mina, sumugod si Kokwang Rayul sa kritikal na sandali. Mahigpit niyang niyakap ang lalaki at pilit itong itinulak patungo sa gilid ng palapag. At saka nakita ni Dehil sa pagkakataon na iyon ang 2 taong namatay. Habang nakikita si Kokwang Rayul na mamamatay sa harap niya, labis na nasaktan si Dehil sa sandaling ito at lalong tumindi ang pagnanais niyang maghayganti.
Hindi lamang niya gustong bawiin ang katarungan para sa sarili niya, kundi gusto rin niyang ipaghiganti ang kanyang guro. Nagsimula na ngayon ang landas ng paghihiganti ni Dehil. Habang abala si Jang Dong-sik sa pagtatago ng pera, lihim na naglagay si Dehil ng tracker sa sasakyan nito ng mas maaga. Pagkatapos umalis ni Jang Dong-sik, ninakaw nila ang kalahati ng pera, at iniwan ang kalahati upang i-report si Jang Dong-sik sa pagtanggap ng suhol. Mabilis na nawala ang proteksyon ni Jang Dong-sik at siya ay pinaghahanap ng pulisya na may patong na reward. Dahil dito, labis siyang nagalit at sa galit niya, isinugol niya ang kanyang buhay at nagmaneho patungo sa kanila. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng pera niya mula sa trunk ng kotse, at ibinigay sa kanyang kaibigan na si Okwi at kay Jang Dong-sik. Hindi nila alam na sa perang ito ay mayroon ng tracker na inilagay si Dehil. Hindi nagtagal, si Dehil ay kasama ang kapatid ni Mina. Si Guangchul na kakalabas lang ng kulungan ay pumunta dito at ang sasalubong sa kanila ay ang pinakamahusay na manloloko, si Okwi. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ng dalawa kung sino ang nasa harapan nila. Gaano kalaki ang pinsala? May problema ba? Nandito kami para patayin si Jang Dong-sik. Si Jang Dong-sik, yung matabang Dong-sik na iyon. Mukhang hindi alam ninyong dalawa ni Dehil ang relasyon ni na Okwi at Jang Dong-sik. Nangyari na si Jang Dong-sik ay lumabas mismo sa oras na ito. Nakita niya ang kaaway na pumatay sa kanyang guro. Si Dehil ay labis na nagagalit. Mamatay ka na, hayop ka. Dahil alam niyang malalim ang kanilang hidwaan, nagmungkahi si Okwi ng isang solusyon. Hayaan silang maglaro ng isang taya ng buhay at kamatayan sa pamamagitan ng sugal. Bakit kailangan ninyong sundin ang sinasabi ko? Hindi ba ito ang huling laban na gusto ninyo? Dahil nandito na kayo, siguradong gusto ninyong tapusin na ang hidwaan na ito. Kung gayon, 1 bilyon bawat isa ang bayad sa pagsali. Kung sa tingin ninyo ay maliit, gawin nating 20 bilyon. Kung manalo, kunin ninyo ang pera. Kung matalo, magpakamatay na kayo. Simulan na ang pastahan para sa buhay at kamatayan na ito. Nagsimula na. Mayroong 5 kalahok sa pastahan. Sila ay sina Mina, Dehil, President Wu, Jang Dong-sik, at Okwi. Bago magsimula ang pastahan, nagbigay ng isang kondisyon si Jang Dong-sik. Inutusan niya ang lahat na maghubad dahil makakapigil daw ito sa pandaraya. At nagbigay din si President Wu ng kondisyon na bawat 10 laro ay magpapalit ng baraha, para maiwasan ang lihim na pagmamarka sa baraha. Kasabay ng pag-alis ng mga bodyguard, isa-isa silang naghubad ng jacket. Formal nang nagsimula ang pastahan na ito habang tumataya. Hindi pinili ni Dehil na magdagdag ng taya, kundi lihim na pinagmamasdan ang mga kalokohan nila. Hihintayin niyang maunawaan ang mga kalokohan nila bago matapos ang huling laro. Sa pamamagitan ng matalas niyang pagmamasid, napansin niya si Jang Dong-sik. Ginagamit na naman ang salamin para makita ang puntos ng baraha. At ang ganitong klase ng pandaraya ay alam na ni Dehil. Dahil nakikita niya ng malinaw ng kanyang mga mata ang numero sa baraha. Ang baraha na may 1,000 puntos at ang baraha na may 145 puntos, kaya nakikita ng 2 tao. Ang mga baraha, nagulat sila, hindi nila inaasahan na si Okwi ay kayang gawin ito sa harap ng 2 tao. Nang hindi napapansin, pinalitan ang baraha, nakita ng kabilang panig ang pagdududa. Agad namang tumayo si Okwi para ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan. Si MS. Mina natin ay nag-cheat sa loob ng 4 na taon, ikaw ay isang palaka at 7. Si Okwi, tulad ni Dehil, ay nakikita rin sa mata ang whole card ng kalaban. Ngunit nang lumapit siya kay President Wu, agad niyang ibinunyag ang pandaraya nito. At sa mismong lugar ay inilantad niya ang pandaraya nito. Dahil dito, sapilitang inilabas si President Wu ng kanyang mga tauhan. At ang susunod na sasalubungin niya ay isang hindi malilimutang karanasan. Pagkatapos nito, ibinunyag din ni Dehil ang pandaraya ni Jang Dong-sik, at sinubukang suriin ang salamin nito. Ngunit tumanggi si Jang Dong-sik dahil daw sa myopia. Dahil sa kayabangan na iyon, hindi na nakatiis ang isa sa mga tauhan nito. Habang papalapit siyang may hawak na baril at nakita niyang may baril si Jang Dong-sik, kinailangan na lang isuko ni Dehil ang balak niyang pagtingin sa salamin. Nagpatuloy ang pastahan hanggang sa maunawaan niya ang mga plano ng lahat. Sa wakas ay kumilos si Dehil at ipinasok sa kamay ni Mina ang mga baraha na inayos na niya. Sinasadya niyang ipakita ang gilid ng baraha para sabihin kay Mina na magdadaya siya. Pagkatapos, umasa si Dehil sa kanyang pandaraya sa pagdeal. Nagdeal siya ng 3 whole card para sa sarili niya. Pagkatapos ay nagkunwaring uminom para lihim na lunukin ang baraha. Matapos niyang ayusin ang baraha, nagpatuloy si Dehil sa paglalatag ng bitag. Gamit ang panlilinlang, nagpanggap siyang naglalagay ng baraha kay Mina.
Tulad ng inaasahan, mabilis na napansin ni Okwi ang paglalagay mo ng baraha. Ano ang ginagawa ng kamay mo sa ilalim ng puwet ni Mina? Sino nagsabing ilagay ang kamay mo dyan? Mag-ingat ka, baka mabasag ang kamay mo. Pareho nilang inakala na si Dehil ay nandadaya at nagtago ng baraha sa pantalon ni Mina. At tinakpan ni Okwi ang baraha ni Dehil. Huwag kayong gagalaw, kung ayaw ninyong mabasag ang kamay ninyo. Binigyan mo ako ng pares ng 9, at si Jang Dong-sik ay pares ng 8. Pagkatapos, gusto kong makuha ang pares ng 10 para manalo sa larong ito. Hindi ko ba ito mapapansin? Masyado ka nang umiinom, Tiyo. Itaas mo na ang taya, ay taya ko lahat ng pera ko sa ulo ko. Pares ng 10 ang baraha mo, ay taya ko rin lahat ng pera ko at ang ulo ko. May nakatagong baraha sa pantalon ni Mina. Ano ang taya mo? Wala kang itataya, kung wala, mamatay ka na. Sa ilalim ng pagbabanta ng dalawa, lahat sila ay itinaya ang lahat ng kanilang chips. Inakala ni Okwi na sigurado na ang kanyang panalo. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Dehil, agad siyang nagulat at hindi alam ang gagawin. Narinig ko na ganyan din daw siya dati. At naputol ang braso, pala si Dehil pala ang apo ng hari ng sugal. Nang marinig ito, natakot si Okwi dahil noong taong iyon, ang lolo niya ang gumamit ng katulad na paraan para putulin ang braso ni Okwi. Kasabay ng pagbukas ng hole card, hawak ni Dehil, ay hindi pares ng 10, pareho silang naloko ni Dehil. At si Mina rin sa harap ng mga tao ay hinubad ang kanyang pantalon. Para patunayang hindi sila nandaya, pareho silang naloko ng mga kalokohan ni Dehil. Ngunit hindi ko inaasahan na ang dalawang tao ni Jang Dong-sik na natalo sa pera ay nagsimulang gumawa ng kalokohan. Ang resulta ay sa susunod na segundo, nagkaroon ng bar-ilan. Hindi ko inaasahan na may paghahanda din pala ang mga tao ni Dehil. Si Jang Dong-sik na natalo sa baraha ay gusto pang gumamit ng palakol para lumaban. Sa huli ay binaril siya at namatay sa lupa habang naghahanda ang tatlo na kunin ang pera at umalis. Ang kapatid ni Mina na si Guangchul ay biglang nagbago ng isip at tinangay ang lahat ng pera. Ang nakakatawang eksenang ito ay nakita ni Okwi at napatawa, dahil alam na alam niya na ito ang karaniwang kalagayan ng tao kapag nahaharap sa tukso. Dahil sa pera, hindi maintindihan ni Mina kung bakit nagbago ang kuya niya. Pero sa totoo lang, may sariling pinagdadaanan si Guangchul. Ngunit ang hindi maunawaan ay matapos nakawin ni Guangchul ang pera. Naglabas siya ng malaking halaga ng pera sa lungsod at namatay sa kotse dahil sa sobrang pagdurugo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila maintindihan ang layunin ng kuya nila sa paggawa nito. Sa wakas, isang araw pagkatapos nilang makatanggap ng isang pakete, nalaman nila ang katotohanan. Lumabas na alam ni Guangchul na pagkatapos nilang kunin ang pera, hindi sila patatawarin ni Okwi, kaya sinadya niyang gawin iyon sa harap ni Okwi. Nagpanggap na nagkidnap ng 2 tao at kinuha ang lahat ng pera. Ang pag-atake sa gitna ng lungsod ay para pigilan ang paghahanap sa pera. Nang makita niya ang perang iniwan ng kanyang kuya gamit ang kanyang buhay para sa kanilang dalawa, si Mina ay napuno ng pagsisisi at pagkaantig, at ang perang ito ay ginamit ng kanyang kuya para linisin ang kanilang pangalan gamit ang kanyang buhay. Matagumpay nitong natulungan sina Mina at Dehil na tuluyang makawala sa anino ng kasino, upang mamuhay ng payapang buhay na matagal na nilang inaasam.